At dahil nga pala may nag-request sa akin na ipanguha ko daw siya ng balakwit at ipagluto ko daw siya. At nagustuhan nga niya yung nakaraan na ipinaulam ko sa kanya. Kaya naman ay hala, tara nga at mangunguha tayo ng balakwit. Sana nga lang ay may makuha tayo at gawa ng madala ngayon yun. Pero yun na nga at nakakatuwa at nakahuli din ako ng mga patuna. So yun na nga guys, for today's video ay mahibas nga na naman pala ngayon sa umaga at naisipan ko nga pala manguha ng kinason o yung susubag dahil nga nagustuhan yun ng anak ni Miss Line at ang request nga sa akin na yun na lamang daw ang ipapasko ko sa kanya. Ang request niya sa akin ay ipanguha ko daw siya ng balakwit at ipagluto ko daw siya. Kaya nga lang ipatatlong araw na ako nangunguha kaso wala pa man lang ako makita kahit isa. Madalang kasi ngayon ng balakwit kaya may naisipan ko na manguha na lang ako ng sikad-sikad o di kaya isang o di kaya kahit anong suso na laang at pag nagataan naman yan ay pare-pareho lang ang lasa. Nataas na naman ang boses niya o parang nagagalit na naman. Kasama ko nga pala yung pangatlo naming kapatid, yung sumunod kay Unichan, si Nano. Kung tawag ko kay Unichan ay si Negro, siya naman ay si Nano. Wag nyo na itanong kung bakit. Pero ang totoong pangalan nga pala niyan ay Julius. Kasama nga pala niya yung jowa niya. Sana all jowable. Pagdating nga pala namin din sa tabing dagat, din sa may kubo ni Unichan, nakatambay dito ngayon si Nanay at saka si Tita. At kahit walang nagtatanong, share ko lang. Tuwang-tuwa nga sila dito tumambay at kuha ng presko dito. Hindi nga lang pala yung pusa ko na impluwensyahan ko sa panghihibasan. Pati nga pala itong pusa ni Nanay ay gusto na rin sumama sa akin sa panghihibasan ay nasunod sa akin. Nga pala may mga nababasa nga pala akong comment na sabi nga nila sa akin ay magaling daw ako mag voice over. Hala Eva, parang hindi naman. Laka uy, anong kiri? Salamat po. At nga pala may mga nagtatanong din sa akin kung paano daw ba ako mag voice over. Ayun po, para kalambuang nakakausapin mo yung cellphone. Hindi may nagtatanong kung may script daw ba akong ginagawa. Hindi po ako gumagawa ng script. Ang ginagawa ko lang po ay papanoorin ko lang yung clips tapos ayun, iisip ako ng mga asabihin ko doon. Tapos kapag kinulang yung sinabi ko at mahaba pa yung video, dinadaan ko na lang sa kwento. Dati hirap din talaga ako mag voice over. Ang ginagawa ko, nanonood din ako ng mga vlog ng iba tapos pinapakinggan ko kung paano ba sila magsalita doon, kung paano sila mag-vlog. Pero nahihirapan ako sa mga salita nila. Kaya naisip ko na lang na parang makipagkwentuhan na lang ako. Para bagang barkada ko lang aring cellphone na kinakausap ko para akong timang. So yun na nga, mabalik tayo at napapalayo na naman ang istorya. Malaki nga pala ngayon ang hibas o malawak ka na hibasan kaso nga lang yung bilis mag high tide. Tinanghali kasi ako ng gising at lagi naman. Ari nga palang pinapanguha kong suso, ito yung tinatawag namin taktakin. Tinawag siyang taktakin kasi kapag kukunin yung laman, kailangan mong itaktak. Wala lang, share ko lang. At nga pala may nakita rin ako ditong talabang kuya. O baka itanong nyo na naman, meron din bang talabang ate? Wari ko'y meron din, hindi pa lang namin nakikita. Dalawa nga pala yung tinatawag namin ditong talabang kuya. Yung ganitong maliliit tapos yung talabang malalaki. Yung ganito. Iba kasi yan sa mga nakukuhan talaba sa ilog, sa palaisdaan at saka sa tabing dagat. Sila bagay mga nakadikit sa bato. Tapos makapal ang balat nila na akalain mo ay bato laang. Iba sila dun sa mga karaniwang talaba. Nga pala may nakikita ba kayong suso? O di ba wala? Parang wala ding makita yung camera ko. Pero yung mata ko may nakikita. Wait lang nga ito. Ito nga pala yung sinasabi ko sa inyong sikad-sikad. Yan ay parang kalasalaang din ng balakwit. Yun nga lang maliliit ang laman yan, hindi tulad ng balakwit. Tapos may nakikita nga na naman pala ako na hindi nakikita ng camera ko. May bumubuga ng tubig. Mga shell yung ganito. Kahit ikalapit yung camera, hindi siya masyadong makita kasi mahina lang yung pagbuga ng tubig. Ang taray lang para ako may powers. Kung yung iba nakikita nila yung future, ako din naman nakikita ko na parang tatanda na lang talaga akong dalaga kakahibasanan ko. Arogoy. Nga pala may napansin ako mga patuna din sa ilalim ng bato. Medyo mahirap nga pala itong hulihin kapag sibat ang gamit kasi kapag sumibat ako diyan, magatakbuhan na yung iba. Malangoy pala. Imagine ko tuloy tumakbo. Paano kaya yun? Mahirap silang sibatin at yan ligalig, galaw ng galaw. Kaya naman naisip ko lang kukuha muna ako ng sirok sa bahay at malapit lang naman ang bahay din. Iniwan ko nga pala muna yung timba at wala namang ibang kukuha niyan diyan. At ako lang naman lagi ang nangihibasan dito. Nagmadali na nga pala ako at gawa ng baka mamaya pagbalik ko ay taib na at wala na doon yung isda. At ayan, pagbalik ko nga dito ay pahirapan na ako sa paghahanap dun sa bato na nakita ko kanina. Kanina pa akong uli ng uli, hindi ko makita, pati ata bato ay umalis na. Pero ayan nga, nasumpungan ko na yung bato. Kinawit ko nga pala at sinigurado ko nasa ilalim pa bagay yung isda at mukhang nandun pa naman sila. So bali ang ginawa ko nga pala, hinarangan ko nitong sirok tapos kinakawit ko para kapag lumabas sila, o ay di lumabas sila. Kaso ayun, sala naman at hindi pumasok sa sirok, ang asar. At medyo umiral nga na naman yung pagka mainitin ko ng ulo. Ayan, hinampas ng hinampas ay ewan ko na lang kung hindi ka pa mahuling lintis ka. At ayun, nahuli ko naman. Yung ganda rin nga palang isda ay mahirap talagang hulihin kahit mababaw lang ang tubig. Mabilis kasi sila tumakbo. Ayan na naman siya, tumakbo na naman. Lumangoy nga ni. Ang dapat pala din ay lambat. Ang dapat pala dito ay lambat. Dapat pinalibutan ko yung bato ng lambat. Tapos bubuklatin yung bato. Kaso nga lang ay wala kaming lambat. Wala na, nagwatak-watak na sila. Hindi ko na maintindihan kung saan nagpuntahan yung iba. Nakakagigil, ang hirap nilang hulihin. Uli sila na uli, aalis tapos babalik. Na para bang ginagagulaang nila ako. Nga pala yung ganitong klase ng isda na tinatawag namin patuna ay masakit nga pala itong makatinik. Para din siyang stonefish. Kaya kapag manguhuli ka ng ganito, dapat mag-ingat ka. Yung ganda na nga palang isda ay nakagroupings lagi sila. Bihira ka makakita ng ganyan na iisa lang. Palagi silang magkakasama. Sana all lagi may kasama. Ako kasi laging mag-isa. Lakaoy, nainggit sa isda.
Nakakita nga rin pala ako dito ng butete at tinusok ko na nga rin pala pero hindi namin yan uulamin. Ipangpapain ko lang yan sa panguhuli ng katang. Maganda kasi yan ipain at gawa ng makunat ang laman. Ako nga pala nahihilo nakakahabol din sa mga patuna. Pag ako talaga naiyamot ay tamo. O edi naiyamot ako. Kanina pa ako nanguhuli ang makaapat pa lang yung nahuhuli ko pang asar. Hindi pa man laang ari mga kabuhay ng pamilya ay. Nga pala nakalimutan ko na ang sadya ko din sa hibasanan at naliw na ako sa panguhuli nitong patuna. Minsan lang kasi ako makatsyempo ng ganito sa hibasanan kasi lagi ko nakikita ay maliliit pa. Kaya ari talaga nga unahin ko. Malawak pa naman ang hibas kaya wari ko makakuha pa naman ako mamaya ng kinason. Pagkatapos ko dito, mas umirap na nga pala lalo silang mahuli at gawa ng mataas na ang tubig. Kaya namin naisipan ko nga na tama na ari at manguha na lang ulit ako ng kinason. Yung mga kasama ko nga pala ay tinatawag na ako at pauwi na daw sila. Pero sabi ko nga sa kanila umuna na sila at ako'y mamaya pa uuwi. Hindi ako uuwi hanggat may natatanaw pa akong batuhan. Balot na balot nga na naman pala ulit ako at gawa ng sobrang init na. Ang sakit sa balat. Nga pala may nakita ako ditong parang ahas. Ahas-ahas ang tawag namin dito. May naalala ko nag-comment, tinatanong niya kung delikado daw ba itong hawakan. Hindi naman po yan delikadong hawakan. Dumidikit-dikit lang siya ng kaunti sa kamay pero hindi naman siya makati. Kapag inangat mo siya kumukupis kasi tubig lang yung laman niya. Nung bata pa ako takot din ako dyan kasi ang dami niyan sa hibasanan, iba't iba ang kulay. Nakagulat kapag bigla siya napapalihid sa binti at dumidikit. Pero may nabasa nga akong comment, nangati daw siya nung siya ay nadikitan ng gayon. Depende rin siguro sa tao kung sensitive ang balat. Ingat na lang po tayo sa mga nakikita natin sa hibasanan. Lalo na kapag hindi tayo masyadong pamilyar at hindi tayo sanay. Ako kasi okay lang naman sa akin at gawa ng ang balat ko ay awan pa baga. Parang hasang na lang ang kulang sa akin at kauri ko na sila. Samot-saring kinaso na nga lang palang pinapanguha ko at gawa ng madala nga din ang sikad-sikad. At wala din talaga akong makuhang balakwit. At saka mga bangkalan nga pala pinapanguha ko na rin. Damay-damay na to. Nga pala may nakita akong isdang saguksok at apakita ko sa inyo na madali lang sila mahuli kahit hindi ka gumamit ng sibat o sirok. Kahit kamay lang. Ganari lang. Ay oh. Nagbago na pala sila, maliksi na sila ngayon, nabago na. Nga pala din sa hibasanan ay may parte nakita pa talaga yung mga bato o mababaw pa pero mas pinipili ko nga dito sa medyo malalim. Hindi dahil trip ko lang kasi dito marami ang mga sikad-sikad. Para sa tulad naming lagi na kami nasa dagat para bagang kabisado na namin kung saan sila mga nakapwesto. Hindi kasi porket may batuhan may makikita ka na agad ng mga kinason. Para bagang may kanya-kanya silang lugar kung saan sila nakapwesto. Hindi sa kayabangan pero parang ganun na nga rin ano. Pero hindi sa biro, ganun kami kasi kapag kami napunta ng hibasanan. Kapag ang sadya namin sa dagat ay balatan, sa lawak ng hibasanan na ito hindi lahat namin yan lilibutin. Ang pupuntahan lang namin ay yung lugar na alam namin na madalas ay nandun sila. Para baga hindi sayang sa oras kasi kami lagi ay nakabase lang ay sa low tide. At dahil nga parang nayabang na malalim na pala dun sa pinapanguhaan ko. Kaya naman ako ipauwi na. Nga pala bigla ko lang naalala, noon nga pala hindi ko kaya pumunta dito ng mag-isa lang. Kasi nga nakakapanlaw at gawa ng walang katao-tao dito. Pero ngayon nga ay nako kahit ako'y gabihin dito, sanay na. Minsan nga ay mas gusto ko pang tumambay dito at gawa ng tahimik, malayo sa mga marites. Wala lang, share ko lang. Dati kinikilabutan ako kapag dumadaan ako dito. Pero ngayon kinikilabutan na lang ako kapag ako'y kalibangon. Nagpahinga nga pala muna ako saglit din sa kubo ni Unichan at ako nga ay napapaguran syempre. Uy, bakit parang nagagalit na naman? So bali nakauwi na nga pala ako, dito lang yung mga nakuha ko. Naging abala kasi ako sa panghuli ng patuna, makaanim na piraso lang naman ang aking nahuli. Nga pala sa paglilinis na rin patuna ay dapat maingat ka para hindi ka matinik. Ang tinik nga pala nito ay tatlo, isa din sa taas ng kanyang uluhan tapos sa tigkabilang gilid. Kapag nga pala ako natatanggal ang tinik nila, tinatadtad ko talaga ng pino yung tinik para hindi na makatinik pa. Gawa ng dati na kasi ako natinik ng ganyan sa pinaglinisan. Nga pala bago tayo magpatuloy ay shoutout muna kay Tan Molina, Geron Arligoy, Christina Sambahon, Josepa Cabuberde, Ramientos Mamakang, Melvin Zulueta, Jandrex Estrella, at shoutout din daw sa lahat ng taga Buena Vista at sa lahat na nagtitinda din sa peryahan ng bayan ng Makalelon, shoutout po sa inyo. So yun na nga, babalik tayo. Aprito ko na nga lang pala sana ito at gawa ng akaunti naman. Pero parang mas masarap nga ay ginataan kaya ginataan ko na lang. Bukod nga sa luya ay nilagyan ko rin ng tanglad kasi ang isda na ito ay mas malansa kumpara sa ibang isda. So yun na nga guys, luto ng ating ginataang patuna. Kain po tayo. So yun lang, bye!